Magandang umaga mga bata! Para sa ating unang araw, kulturang di materyal ng mga Pilipino. Ano ang napapansin ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Ginagawa rin ba ito sa inyong pamilya? Ang mga ginagawa natin tulad ng pagmamano, paggalang sa matatanda, at pagtutulungan ay bahagi ng ating kulturang di materyal. Ito ang ating mga kaugalian at paniniwala na nagpapakita ng ating pagka-Pilipino. Ano ang kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. May kulturang materyal, mga bagay na nahahawakan tulad ng bahay, kasuotan, pagkain, at kulturang di materyal, mga paniniwala, kaugalian, at tradisyon. Halimbawa ng kulturang di materyal sa pamilyang Pilipino. Pagmamano sa matatanda. Pagdarasal bago kumain. Bayanihan o pagtutulungan. Pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya. Paggalang sa mga magulang at nakatatanda. Pagtutulungan sa gawain sa bahay. Pagpapahalaga sa pamilya at pagkakaisa. Tukuyin ang mga sumusunod na larawan kung anong paniniwala, kaugalian at tradisyon ang pinapakita. Pagdiriwang ng araw ng Pasko. Pagdiriwang ng pista. Pagdiriwang ng bagong taon. Pagsisimba o pagbuo ng simbang gabi. Pagdiriwang ng Flores de Mayo. Bakit mahalagang pahalagahan ang ating mga kaugalian at paniniwala? Gawin natin. Role play. Ipagawa ang maikling dula-dulaan tungkol sa sitwasyon na nagpapakita ng kulturang di materyal. Pagmamano sa matatanda, pagtutulungan sa kapitbahay, pagdadasal bago kumain, at paghingi ng tawad at pagpapatawad. Ano ang ibig sabihin ng kulturang di materyal? Magbigay ng halimbawa ng kulturang di materyal ng pamilyang Pilipino. Bakit mahalaga na pahalagahan ang ating kultura? Ang kulturang di materyal ay mga paniniwala, tradisyon at kaugalian na hindi nahahawakan. Mahalaga ito dahil ito ay nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa kultura na hindi nahahawakan ngunit nakikita sa ating gawi at paniniwala? Ano ang halimbawa ng kulturang di materyal ng mga Pilipino?
Bakit mahalagang pahalagahan ang kulturang di material? Ano ang ipinapakita kapag tayo ay nagdarasal bago kumain? Ang pagtutulungan sa kapitbahay ay tinatawag na laging tandaan ang kulturang di material tulad ng ating mga kaugalian at paniniwala ay nagbibigay kulay sa ating pagkatao bilang Pilipino. Ipagmalaki at ipagpatuloy natin ito upang mapanatiling buhay ang ating kultura at pagkakakilanlan. Ikalawang araw, alamat at kwentong bayan bilang bahagi ng kulturang di material. Panoorin natin ang isang alamat. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may mag-inang nakatira sa isang kubo. Si Aling Rosa ay masipag at matyaga. Nagtatrabaho siya sa bukid araw-araw. Pinananatili niya rin ang kaayusan ng kanyang bahay. Ang kanyang anak na si Pina ay maganda, ngunit tamad. Ayaw niyang tumulong sa kanyang ina at laging naghahanap ng dahilan upang maiwasan ang gawaing bahay. Isang araw, si Aling Rosa ay nagkasakit. Kailangan niyang magpahinga at humingi ng tulong kay Pina. Tinawag niya si Pina at inutusang magluto ng kanin. Ngunit si Pina, sa halip na tumulong, ay nagreklamo at sinabing hindi niya mahanap ang palayok. Nainis na si Aling Rosa sa katamaran ni Pina. Kaya hiniling nitong magkaroon sana ng libo-libong mata si Pina. Upang makita na nito ang lahat ng hinahanap niya at hindi na siya magreklamo. Lumipas ang ilang araw, hindi makita si Pina. Nag-aalala na si Aling Rosa, kaya hinanap niya si Pina sa lahat ng sulok ng bahay. Ngunit hindi niya makita si Pina. Lubos siyang nalungkot at labis ang kanyang pag-aalala. Isang araw, habang si Aling Rosa ay nasa hardin, napansin niya ang isang kakaibang halamang tumubo. Mayroon itong prutas na nababalot ng maliliit na mata sa buong paligid. Nang hawakan niya ang prutas, naalala niya ang kanyang sinabi kay Pina. Ang prutas na ito ay tila may libo-libong mata tulad ng sinabi niya sa kanyang anak. Tinawag niyang Pinya ang prutas mula sa pangalan ng kanyang anak na si Pina bilang pag-alala sa kanyang anak at ang aral na dulot ng kanilang karanasan. Ano ang napanood at napakinggan ninyo? Saan ninyo narinig ang mga ganitong kwento? Ano ang natutunan ninyo sa kwento? Ang mga ganitong kwento ay tinatawag na alamat at kwentong bayan. Ito ay bahagi ng ating kulturang di material dahil ito ay mga kwento at paniniwalang hindi nahahawakan ngunit nagpapakita ng ating kultura at pinagmulan.
Ano ang alamat? Ang alamat ay kwento na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang isang bagay, halaman, hayop o lugar. Ano ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan naman ay mga kwentong likha ng ating mga ninuno na nagpapakita ng aral, ugali at paniniwala ng mga Pilipino. Halimbawa ng alamat at kwentong bayan. Alamat ng Pinya, alamat ng Bulkang Mayon, si Malakas at si Maganda, ang Pagong at ang Matching. Anong aral ang madalas nating natututunan mula sa mga alamat at kwentong bayan? Ang mga alamat at kwentong bayan ay kayamanan ng ating bansa. Kapag tayo ay nakikinig, nagkukwento o nagsasadula ng mga ito, ipinapakita natin ang ating pagmamalaki at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Tukuyin ang mga sumusunod na larawan kung anong alamat o kwentong bayan ang ipinapakita. Ito ay si Pagong at si Kuneho. Ito naman ay si Langgam at si Tipaklong. Ito ay ang leon at ang daga. Ito ay ang alamat ng ampalaya. At ito naman ay ang alamat ng pakwan. Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa mga alamat at kwentong bayan? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Gumuhit ng isang alamat o kwentong bayan na iyong paborito at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong gusto. Laging tandaan, ang mga alamat at kwentong bayan ay hindi lamang sa mga kwento. Ito ay kayamanang nagpapakita ng ating pinagmulan, kultura at ugali bilang Pilipino. Ipagmalaki, pakinggan at ikwento upang manatiling buhay ang ating mga panitikan at pamana ng ating lahi. Ikatlong araw, pagpapahalaga sa tradisyonal na musikang Pilipino. Pakinggan at awitin natin ang isang tradisyonal na awit.
Ano ang pamagat ng awitin? Ano ang pakiramdam ninyo kapag naririnig ninyo ito? Ang musika ay bahagi ng ating kulturang di materyal. Ito ay hindi natin nahahawakan, ngunit ito ay nagpapahayag ng ating damdamin at nagpapakita ng ating pagka-Pilipino. Ngayon, aalamin natin kung paano natin pahahalagahan ang musikang Pilipino at aawitin natin ang isa sa mga tradisyonal na awitin ng ating bansa. Ano ang musika? Ang musika ay bahagi ng kulturang di materyal dahil ito ay hindi nahahawakan, ngunit naririnig at nararamdaman. Ano ang tradisyonal na awit? Ang mga tradisyonal na awitin ay mga kantang namana natin mula sa ating mga ninuno na nagpapakita ng kultura, gawain at damdamin ng mga Pilipino. Halimbawa ng mga tradisyonal na awitin: Bahay Kubo, Leron-Leron Sinta, Ating Kumpong Singsing, Sitsilitsit, Alibangbang. Mga paraan ng pagpapahalaga sa musikang Pilipino. Pag-awit ng mga tradisyonal na kanta. Pagsali sa mga kantahan o paligsahan sa paaralan. Pagkilala sa mga awitin ng iba't ibang rehiyon. Pagpapakita ng galang at pagmamalaki sa musikang likha ng mga Pilipino. Ang musika ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Kapag tayo ay kumakanta ng mga awiting Pilipino, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa sariling atin. Gawin natin. Kantahin ang Bahay Kubo at Leron-Leron Sinta kasabay ng pagpalakpak sa ritmo nito. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Laging tandaan, ang musika ay bahagi ng ating kulturang di materyal. Sa bawat awitin nating Pilipino ay may dalang saya, aral at pagmamahal sa ating lahi. Ipagmalaki at ipagpatuloy natin ang pagkanta ng mga awiting Pilipino upang manatiling buhay ang ating kultura. Ikaapat na araw, pagpapahalaga sa tradisyonal na sayaw ng mga Pilipino. Pakinggan ang tugtog at sabayan ito ng galaw na naaayon sa inyong maririnig. Ano ang naramdaman ninyo habang sumasayaw?
Alam ba ninyo kung anong uri ng sayaw ito? Ang mga ganitong sayaw ay tinatawag na tradisyonal na sayaw ng mga Pilipino. Bahagi ito ng ating kulturang di material dahil ito ay hindi nahahawakan, ngunit nakikita at nararamdaman sa pamamagitan ng mga kilos, galaw at tugtugin. Ano ang tradisyonal na sayaw? Ang tradisyonal na sayaw ay mga sayaw na minana natin mula sa ating mga ninuno. Ipinapakita nito ang kultura, kasaysayan at gawi ng mga tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Halimbawa ng mga tradisyonal na sayaw: tinikling, karinyosa, maglalatik, pandango sa ilaw, itik-itik, singkil. Bakit mahalagang alamin ang mga tradisyonal na sayaw? Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa mga ito? Kapag tayo ay sumasayaw ng mga tradisyonal na sayaw, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa kultura at ang ating mga ninuno. Gawin natin galaw ng kultura. Pumili ng isang simpleng tradisyonal na sayaw at ipasunod sa mga mag-aaral. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Laging tandaan, ang sayaw ay bahagi ng ating kulturang di material. Sa bawat indak at galaw ng ating katawan, ipinapakita natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ipagmalaki at isayaw natin ang ating kultura upang manatiling buhay ang ating tradisyon at kasaysayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!